Alam ko po ang bawat isa sa atin ay super excited na. Ako din po, I'm so much excited because po ang magdadala po ng ating pong message, he is a very anointed servant of the Lord. Siya po ay binibigyan niya tayo ng mga jokes, no? Lagi pinapatawa po niya tayo. He makes the atmosphere light and napaka-deep po ng delivery at ang kanyang understanding about the word. So, I'm so much blessed po to introduce our speaker for today, Pastor Herbert Supan. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon sa buhay po ng ating pong pastor. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga, magandang gabi sa lahat ng mga nasa online. At kanina naman po yung sasakyan, nakita na ba? I-flash nyo uli. Kasi we want to be a blessing sa ating community, so we respond immediately. Yung plate number AAB 3454, please kindly attend yung sasakyan po ninyo. Talaga po kasi lately, sa dami po natin, problema na sa parking ng mga nasa kapitbahay po natin. Kaya paumanhin po sa mga napapalayo pa po yung parking nila, naglalakad pa po ng malayo. Pero praise God, Lord willing, this year, sisimulan na po natin yung pagtatayo ng ating bagong iglesia doon sa Lagundi. Hallelujah! Doon. Grabe, napakalawak ng parking po natin doon. Sabi nga namin, pag meron kaming naririnig na mga sitwasyon sa kapitbahay natin, gusto ni Lord na talagang mag-move na po tayo doon sa mas malaking lugar. Okay? So thank you so much po sa inyong kindness, sacrifice, accommodation, lalong-lalo na sa mga 10:30 service na malalayo pa po yung mga parking nila. Yung iba nakakaabot pa po ng Bulacan, yung iba Angeles. Sige po, tayo po'y yumuko at manalangin. Napakasarap sa inyong presensya, Panginoon, because in your presence there is peace, in your presence there is fullness of joy, in your presence there is healing, in your presence there is empowerment, in your presence there is restoration. Kaya nga, as we study your word, we declare the fire of the Holy Spirit na siyang magbibigay ng matinding himala at pagpapala sa aming buhay. In Jesus' mighty name, we ask and we pray. Amen and amen. Sa umaga pong ito ay nais kong magsalita sa paksang godly influence. Building a life that has an impact. The title of our message today, Godly Influence. Building a life that has an impact. Magbabasa po tayo sa Genesis chapter 6, verses 8 to 13. Ang sabi po sa Genesis chapter 6, verse 8 to 13, ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe nung kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay may 3 anak na lalaki. Sina Shem, Ham, at Japhet. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Verse 12, hindi ko pa po nababasa yan. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig, namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Sinabi ng Diyos kay Noe,
na pagpasyahan ko nang lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa kasukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko na sila kasama ng daigdig. Nakakatakot. Ano po? Pag napagpasyahan ng Panginoon, nalipulin ang mga tao dahil sukdulan ang kanilang kasamaan. Minsan ang tingin natin, because God is love, hindi siya namamarusa. Wala siyang judgment. But here, it shows, pag sukdulan na yung kasalanan, there is judgment and there is the wrath of God. Sa Mateo, kabanatang 24, talatang 37 hanggang 39, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang araw na yon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Look at this. 39. Hindi nila namamalayan. Busy sila. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay nila ang lahat. Gayon din ang nangyayari pagdating ng anak ng tao. The message for today, it will not just bring encouragement and great challenge, but it also will bring warning. Dahil ang sabi po, sa pagbabalik ni Jesus, kagaya ito ng panahon ni Noe. Now, alamin po natin at tignan natin, bakit po sa panahon ni Noe nagkaroon ng judgment? There are 4 reasons why God brought judgment and wrath upon the people of Noah's day. 4. Una, the people were religious but rejected the God of creation. They are religious. What hit me with this verse ay yung verse 8. Ang sabi, kinalugdan ni Lord si Noe. Sa panahon nila, isa lang ang kinalugdan ng Panginoon. Ang pangalan, Noe. Sa panahon natin, ako po'y naniniwala, kayo na narito ay kinalulugdan ng Panginoon. Mas maraming matutuwid ngayon. Nung panahon nila, lahat masasama. Isa lang ang matuwid. Metong yamu. Ing kalugod-lugod king Ginoo. Tayo, mga magulang, mga kapatid, meron tayong malinaw at solid na decision. Mamumuhay tayo ng kalugod-lugod sa Diyos. Buo sa ating puso, malinaw sa ating kaisipan. We want righteousness in our life. Ilan kaya sa paningin ng Panginoon ang mga matutuwid sa ating kalagitnaan ngayon? Because it is possible that you are doing religious things and yet you are not pleasing in the sight of God. I believe wala pong isa man sa atin dito ang gusto na ipahiya ang Panginoon.
Walang isa man sa atin dito ang gustong kalabanin ang Panginoon. Pastor, kaya ako naririto, malinaw sa isip ko, malinaw sa puso ko, Jesus Christ is worthy of my utmost worship. Ngayon pong panahon na ini, sa panahon natin ngayon, dapat ang mga Kristiyano, solid ang desisyon, 100% kay Jesus Christ. Mas matalino, mas dapat na ikaw ay magdesisyon na mamuhay ng may kabanalan kaysa makihalo sa kasalanan. At ang lahat ng merong ganong klaseng desisyon, magsabi ng malakas na amen. Amen. Malakas na amen. Pasensya na po, dinig po ako, hindi ko kayo maninig. Amen! Iparinig natin sa kaaway na wala sang bahagi sa ating buhay. Iparinig natin sa kaaway na tayo'y kay Jesus Christ 100%. Hindi tayo padadaya, hindi tayo magiging bobo sa lahat ng kanyang kasinungalingan. We are for Jesus 100%. Mas maganda yung amen, talaga may energy, may life. Kasi yung amen na may energy, nakakagising yan sa iyong katabi. Pag medyo, gaga, amen, amen. Mas masantingping, kaya bepay tang, amen, nakanta. Ha? Miyamo ka kanya nun, ay, manakaw yung kasiping mo. Pangalawa, there was sexual revolution. Grabe po ang kalaswan ngayon. Sa kapanahunan nila at sa kapanahunan natin ngayon. Pangatlo, every imagination and thoughts were continually evil. Hindi lang sila gumagawa ng kasalanan. Naging kultura na nila yung kasalanan. Kagaya ng panahon natin ngayon. The earth was corrupt and filled with violence. Sa ating bansa, Arua, Beko, there is culture of corruption. Sa lahat yata ng sangay ng gobyerno, ang normal, mandaya. Ang matuwid, abnormal. Merong dapat mangyari. Sabi po ni Bishop, we are in the final days. O baka hindi lang final days, baka final minutes. Kumbaga sa basketball, championship na. Wala na sa semifinals, championship round na. Alang sabi niya, ang panalangin ko, hindi ko ma-miss ang matinding galaw ng Panginoon sa ating kapanahunan. Ang sabi pa po niya, na sana'y maging kabahagi ako ng matinding galaw ng Diyos sa mga huling araw. Hindi yung nandito yung move ni Lord, nandito yung power ni Lord, nandito yung anointing ni Lord, at ako'y naririto. At hindi ko nararanasan yung nangyayari. Sino po dito ang gusto nila na maging kasama sa matinding galaw ng Diyos sa huling kapanahunan? Dapat daw tayo nagdadala ng energy, ng buhay, ng pag-asa. Nagdadala ng matinding galaw ng Diyos saan man tayo magpunta. Ba sa panahon natin ngayon? Sa panahon ni Noe ay nangyari pang sila'y muling nagkasala. Pero sa panahon natin ngayon, ang Panginoon, sinigurado niya ang tagumpay ng Kristyanismo at ng kanyang kingdom. Bakit? Lahat ngayon ng sumasampalataya kay Kristo ay binibigyan niya ng Holy Spirit sa kanilang mga puso. Lamang na lamang tayo sa Old Testament because we have the grace of God and we have the power of the Holy Spirit. And everybody will say,
Now, the question is how to build a life that has an impact. Tatlong katangian ang makikita natin kay Noe. Una, intimacy with God. You want to build a life na may positive influence sa iba? Focus on intimacy with God. Prioritize intimacy with God. Pursue intimacy with God. Dapat ang priority natin, yung relasyon natin kay Lord, lumalim ng lumalim. Genesis chapter 6 verse 9. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, the only blameless person living on the earth at that time. He walked in close fellowship with God. Sagutin natin ang tanong, how to build a great life that will impact and influence others. Paano makakapagtayo ng dakilang buhay na may matinding impluensya sa iba? We need to build our life on the right foundation. Itayo ang iyong buhay sa tamang pundasyon. And what is that right foundation? Mga magulang, mga kapatid, ano ba ang tamang pundasyon na dapat doon tayo nakatayo? Ano po yun? Sinagot po yan ng 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaring ilagay maliban sa nailagay na, walang iba kundi si Jesucristo. Why Jesus Christ? Because only Jesus Christ ang nakasira sa kamandag ng kamatayan at sa kingdom of darkness. Only Jesus ang merong unshakable kingdom. Nakikita natin ngayon ang kingdom ng Amerika, ng Russia, ng China, ng Japan, yung mga parabagang komportable at stable sila ngayon. They are being shaken. Only the kingdom of Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, it cannot be shaken. Wow, nakakabilib ang ating Panginoong Jesucristo. The right foundation is a genuine relationship with. Ang tamang pundasyon ay pagkakaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon. Alam po nyo, ang tibay, ang lakas, ang tatag at taas ng isang gusali, depende po yan sa tatag at tibay ng pundasyon. Ang tibay at ang lakas ng ating buhay ay kasing lakas lamang ng tibay ng ating relasyon sa Diyos. Kumusta po ang relasyon natin kay Jesus? Lalo po ba itong nag-grow? Lalo pa po ba tayong nasasabik kay Jesus? Lalo po tayong na-in-love kay Jesus? Are we growing closer and closer to Jesus? If your life is built on your career, wealth, or on people's approval, you will only be disappointed. Ang isang dahilan kung bakit maraming relasyon at buhay ang marupok at hindi nagtatagal at nauwi sa kasawian at kabiguan, mahina ang pundasyon na kanilang kinatatayuan. May mga panahon nang ako po'y naglilingkod kay Lord. Pastor na po ako, pero ang babaw ng relasyon ko sa Panginoon. Ang dali kong makompromiso sa kasalanan. Siguro sa panahong yon, nakisabay-sabay lang ako
sa mga ginagawa ng marami. Pero hindi ako umupo at nag-isip at walang personal na conviction sa akin, gusto kong maglingkod sa Diyos. Nakakahiya sa Panginoon. At that time, I was serving the Lord, and yet I am not 100% for Jesus. Posible pala yun na nagbabasa ka ng Bible, nananalangin ka, nagsiserve ka, pero walang tunay at totoong karanasan sa relasyon sa Diyos. Because at that time, hindi ko siya priority. Pinagpalit ko nga ang kanyang panawagan doon sa aking gustong karir. Tinatawag niya akong mag-full-time, pero mas pinili ko ang mag-pursue ng aking kurso. Mas mahalaga yung pangarap ko, yung ambition ko, kesa sa vision of the Lord Jesus Christ. Buti na lang po ang Panginoon ay punong-puno ng kahabagan. Hindi niya ako pinayagang magpatuloy sa aking pagiging bulag. Gawin natin ang ating relasyon sa Diyos ang pinakapundasyon ng buhay natin. Why? Everything on your life will going to change except one thing, and that is God. Only God is unchanging. Lahat ng bagay dito sa buhay natin, mga magulang, mga kapatid, magbabago maliban sa Diyos. Ang Diyos lamang ang hindi magbabago. Proven and tested na po iyan. Sa tagal ng aking paglilingkod sa Panginoon, hindi ako nagsisisi na hindi ko ipinagpatuloy ang aking sariling pangarap sapagkat ang Diyos ay punong-puno ng biyaya at tagumpay sa aking paglilingkod sa Kanya. The more I want to serve the Lord. And sabi ko nga, this year, 2024, parang ngayon pa lang ako nag-uumpisa na maging pastor. Because I want excellence in serving the Lord. Akala ko na itodo ko na ang lahat sa paglilingkod ko sa Kanya. Meron pa pala. If your life is built on a strong foundation, which is a genuine relationship with Jesus Christ, then you could withstand all the storms of life. Kaya kami po ng mga pastor, ang dalangin po namin sa inyo ng mga tupa, that you will love the Lord above all. Madali kang makapag-move on sa buhay kung ang sentro ng buhay mo ay pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. If your life is built on right foundation, you can also handle and accommodate great blessings God has prepared for you. Kung ang iyong buhay ay nakatayo sa tamang pundasyon, makakaya mong tanggapin ang mga dakilang pagpapalang nihanda ng Diyos para sa iyo. Jesucristo. May mga maling pundasyon. Ang mga maling pundasyon sa buhay ay yung material na bagay. Material things. People's approval, worldly success, and position in life. This morning, let us realize that our relationship with God is the most important thing. Mawala na lahat, wag lang ang relasyon natin sa Panginoon. Let us make a decision today. Hindi natin hayaan manlamig ang ating pagmamahal sa Panginoon. Amen. Amen. Yes, Lord. Hindi ko palulusutin ang kaaway na ako'y magiging tamad sa aking daily devotion. Hindi ko palulusutin ang kaaway na iuuna ko ang mga bagay na makamundo kaysa sa mga bagay
na spiritual. Hindi ko hayaan yung aking daily devotion, daily Bible reading, mawala. Hindi ko hayaan yung soaking, prayer time, mawala. Hindi ako magdidesisyon sa buhay ko na hindi ko pinag-pray. Hindi ako lalayo sa presensya ng Panginoon. Bagkus, lahat ng lugar, lahat ng aktibidades na magpapaboy ng aking relasyon sa Diyos, pupuntahan ko at gagawin ko. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Gawin nating mas maganda ang ating buhay. Gawin nating mas masaya ang ating buhay. Gawin nating unshakable ang ating relasyon kay Lord. Paano? Mas intimate dapat kay Hesus Kristo. If your priority is intimacy with God, ang pinakamasayang bahagi ng buhay mo ay makasama si Lord. Makausap si Lord. Marinig si Lord. I-worship si Lord. Pasalamatan si Lord. Excited na mag-attend ng Sunday service. Excited na mag-attend ng care group. Excited na mag-attend ng mga discipleship training. Excited na mag-evangelize. Mag-pray. Dahil doon natatagpuan ang presensya ng Panginoon. Nawala na po ba yung ganong pananabik natin sa presence ni Lord? Ibalik natin! Ibalik natin! Matatalo tayo ng kamunduhan pag hindi malalim ang pundasyon ng relasyon sa Panginoon. Madali, tatawanan lang tayo ng demonyo. At sasabihin niya, isang pitik ko lang dyan, tumbayan. Patunayan natin Malaysia. Patunayan natin sa ating kapanahunan, marami ang mga Noe, marami ang mga matutuwid, maraming ipaglalaban ang karangalan ng kingdom ni Lord. We will daily prioritize Jesus Christ. Sabi sa Mateo 22, 39, 36 hanggang 39, nagtanong sila kay Jesus, Teacher, what is the most important commandment in the law of Moses? Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Dapat tapos na doon, di ba? Kasi anong pinaka great? Isa lang. Pero hindi natapos. Yung sagot ni Jesus. Ang sabi niya, this is the first and greatest commandment. The second is equally important. Love your neighbor as yourself. Hindi ba narinig ng malinaw ang tanong kay Jesus? Hindi naman tinanong kay Jesus, what is the first and second great commandment? Hindi ang linaw ng tanong, what is the greatest commandment? May itong niya yung sagot, isa lang. Dalawang sagot ni Jesus eh. Bakit? Kasi po ang pagmamahal natin sa Diyos na hindi natin nakikita, napapatunayan yan sa pagmamahal natin sa ating kapwa. And everybody will say, if God is with us and God is love, we will love other people. Kaya nga sabi sa 1 John, ang Diyos ay pag-ibig. Ang nananatili sa Diyos ay nananatili sa pag-ibig. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos at hindi niya mahal ang kanyang kapwa ay sinungaling. Because it is impossible to have the love of God, the God of love in your heart, and yet you will not love people in your area of influences. Sabi niya, this is the first and greatest commandment. Ano ba sa Tagalog yung greatest? Pinaka. Pinaka-importanting utos. So anong pinaka-importante sa Diyos? Loving God and loving your neighbor.
priority natin dapat lumago ang pag-ibig natin sa Diyos at sa ating kapwa. Alam po niyo kung sino yung una nating neighbor? Yung asawa natin. Ang asawa natin, helpmate, hindi warmate. Huwag kayong padadaya sa kaaway. Kung minsan may lalapit sa akin mag-asawa, nauna yung lalaki, anong reklamo mo? Yung asawa ko, parang siya ang boss. Ang hirap ng may asawang matalino, ma-pride. Hindi nagsasabit. Sabi niya yung business namin, lumago dahil sa kanya. So, counsel. But after few minutes, nung malis na yan, yung asawa naman yung babaeng dumating. Ano po ang problema? Yung asawa ko, akala niya, matalino siya, bobo naman. Sabi ko, nagbabanatan, mag-asawa to. You see, dapat magkakampi. Yan ang gawa ng kaaway. Pero silang may punto eh. Paras na may pagkakamali. Pero kung gusto mo magtagumpay si Lord sa puso mo, magpakumbaba at magpatawad. Amen. Patayin ng pride. Ay, nako. Yung ma-pride, parang si Lucifer, bumagsak dahil sa pride. Oh, may mga asawang ganyan. Ela ka no biyasang manaro. Tanong, tahimik lang kayo. Huwag sasagot malakas. Sinong unang nagpapasori? Pag hindi ka marunong magpasori, delikado ka. Mas mahalin. Pastor, kung ikaw lang, kung makasama mo lang yung asawa ko, may bang ko lang kung masasabi mo yan. Kaaway ko na siya, Pastor. Sabi sa Bible, love your enemy. Wala ka lusot. Di ba? Amen? Kung tinuturing mong enemy ang asawa mo, sabi sa Bible, love your enemy. Sige nga, wasakin natin ang pandaraya ng kaaway. Kung katabi mo, asawa mo, sabihin mo, I love you more than ever before. Sige. Sabihin nyo, tinitignan ko kayo. Ay, ang sweet naman. Palakpakan natin sila. Wow! Kinilig ako dun sa nakita ko. Grabe. Sarap nun. Sana na-video yun. Ano? Nawawalan ng puwang ang kaaway na manira sa pamilya. Pag tayo, inuuna natin yung pag-ibig sa Diyos. Kasi yung pag-ibig ng Diyos ang magtuturo sa atin na mahalin ang hindi kamahal-mahal. And everybody will say, the goal of Christian life is to love God and love our neighbor. The measure of maturity is our love for God and love for others. Basura lamang ang anumang binigay natin, sinakripisyo natin, kung ginawa natin yan na walang pag-ibig. Sabi sa Bible, let all that you do be done in love. Pangalawa po, obedient with God's call. Tingnan nyo katid ditong si Noah ito. Genesis 6:22. Noah did anything as God commanded him. Pansin nyo? He did anything. Lahat ng inutos ni Lord, sinunod niya. Pastor, meron bang ganyang klaseng tao? Meron. Si Noah. Hindi, sa panahon natin, meron bang ganyang klaseng tao? Oo, meron. Sino? Yung katabi mo. Oo. Ay, wag mong malitin yan. Kasi nasa kanya ang power ng Holy Spirit. At nasa kanya yung grace of God. Amen! Huwag nating ayahang magkaroon ng deception sa isip natin at sasabihin, I can't do it. I can't obey. Yes, in your own strength. But if you will rely on the grace and the power of God, magtataka ka, kayang-kaya mong sumunod sa kautusan ng Panginoon. So, tingnan mo ang katabi mo, sabihin mo, kaya mong sumunod, brother, sister.
Alam niyo, nung sumunod si Noah, 500 years old na po siya. Tinayo po yung ark on the period of 100 years. Anong mapapansin natin? Noah remained consistent even in the midst of persecution, in the midst of great hindrances, difficulties, and sinful community. Wala tayong makikitang after 25 years, huminto si Noah. He remained consistent. Noong pong kapanahunan namin at nag-uumpisa pa lang kami sa ministry, ang dami ko pong tinatangalang mga lingkod ng Diyos. Siguro out of 15 na hinahangaan ko, 11 huminto sa ministry. At worst, yung iba nagbalik sa mundo. 4 lang yung nakikita kong tuloy-tuloy na nag-serve kay Lord. After 25 years, hindi na sila nagpatuloy. Tayo po, hanggang kailan tayo mag-obey kay Lord? Meron bang tao, pangyayari, sitwasyon, para hihinto tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon? Sa biyaya ng Panginoon, dinideklara ko lahat ng mga naririto. Hindi lang kayo pang 5 years. Hindi lang kayo pang 10 years. Hindi lang kayo pang 15 years. Hindi lang kayo pang 30 years. Hindi lang kayo pang 50 years. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, paglilingkuran natin si Jesus Christ. Walang susuko. No turning back. We have decided to follow Jesus. No turning back. Genesis chapter 7 verse 1 says, Then the Lord said to Noah, Go into the boat with your family, for among all the people of the earth, I can see that you are alone are righteous. Tingnan nyo, dahil sa obedience ni Noah, sino ang nasama niya sa arko? With all your family. Alam po nyo, yung mga anak ni Noah, humarap sila sa isang significant decision. Because nabuhay sila sa mundo na lahat hindi sumusunod sa Panginoon. Wickedness is a norm. Alam po nyo, in a world rampant with ungodly attitudes and every form of wicked behavior, they were fortunate to be Noah's son. When their father invited them to spend the next 100 years building an ark in obedience to a word of God, Noah's sons had to choose whether to believe those around them or to trust their father. Sabi ni Noah sa kanilang mga anak, mag-ministry tayo. Kailangan ang ministering ito 100 years. Pipili yung mga anak dahil ang daming libreng mga bagay na nagagawa ng kalamang kabarkada. Pero ngayon, sabi, tara mga anak. Sumunod kaya yung mga anak ni Noe? Abangan ang susunod na kabanata. Pagkatapos ng 1 minuto, sasabihin ko. Ang sagot, they choose to join their father. Ham, Shem, and Japhet. Nanalo ang panawagan ng Ama kaysa sa panawagan ng mundo. What a wonderful testimony of Noah's godly influence in their home. How fortunate for Shem, Ham, and Japhet that their father refused to compromise his integrity even though everyone else in his society has done so. Your influence on those around you as well, your spouse and your children,
are profoundly affected by your choices. Your co-workers, your neighbor, your friends will be highly influenced by your choices in life. Ang ganda po ng isang quotation, ang sabi niya, your life should convince those around you of the wisdom of obeying God. That they cannot deny the fact, the reality, that there is a God in heaven who is alive and knows everything by your godly influences. Mga tatay, kayo po ang kausap dito. Tayo po ang kausap dito. Ang laki ng percentage na yung mga anak nagsiserve kay Lord kumpara sa mga nanay. Parang nasa 85% ang possibility na pag nagyaya yung tatay at nakikita sa kanyang buhay, yung mga anak makikipagrelasyon sa Diyos. Dapat nakikita tayo ng ating mga anak nakaluhod, nagpipray sa Panginoon. Dapat nakikita tayo ng ating mga nagpapasa ng Bible. Dapat nakikita tayo ng ating mga anak na pinaglalabanan ang kompromiso at nabubuhay sa katuwiran. Panahon na para itayo natin at ilaban natin ang titso ng ating mga anak. Mga ama, let us be a present-day Noah. Don't underestimate the positive effect that your obedience will have on your children. Sa panahon ngayon, napakagandang opportunity this Holy Week. Gamitin natin ito para pamparestore ng ating relasyon sa Panginoon. Kung nakihirapan kang bumuelot, parang hindi mo nakukuha yung dating intimacy, this is the right time. Holy Week, kaya nga Holy Week para kay Lord ito. Gamitin natin ito. Imbis na pumunta sa pasyalan, unahin ang real purpose ng Holy Week, si Lord. Hindi ko po sinasabing masama ang magpasyal. Okay lang po yan. Pero unahin muna si Lord. Hindi yung pumasyal-pasyal ka na, wala pang time kay Lord. Bagay ngayon, nauna yung Holy Week, Wednesday. Opportunity ito na may encounter retreat tayo. Serve sa encounter retreat. Help. Opportunity na mag-win soul. Kung nandun yung mag-anak, share the gospel. Obey the mission that God has given us this Holy Week. And everybody will say, Amen. 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 You will always advance in your life if you choose to obey Jesus Christ. Centering our lives to our Lord Jesus Christ will bring joy and stability and divine increase in our life. In Luke 9:23 it says, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Take up his cross daily. What is the cross? Hindi po literal na puno na bubuhatin. The cross is you do His will, not your will. Lord, not my will, but thy will be done. We deny the flesh. We deny the old nature. Alam po niyo, the greatest reward of dying to self is more of Christ in your life. And this is one of my favorite quotation. We are only as strong as the mount of Christ we allow in our lives. Sabi ni Apostle Paul sa Galatians 2:20, I myself no longer live, but Christ lives in me. So I live my life in this earthly body by trusting
in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Panghuli po, believe that nothing is impossible. Grabe po yung faith ni Noe. Hebrews 11 verse 7. It was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God, who warned him about things that had never happened before. By faith, Noah condemned the rest of the world, and he received the righteousness that comes by faith. This year, just like Noah, God will give you a command. It seems impossible, but if you believe, it will happen. Huwag kang bibitaw sa panalangin mo sa iyong anak na ma-restore sa Panginoon. Nothing is impossible with God. Huwag kang bibitaw sa pangarap mo na madadala mo ang asawa mo sa Panginoon. Nothing is impossible with God. Ano man ang sitwasyon po ninyo, because of Jesus, the best is yet to come. How to build a life that has an impact? Intimacy with God. Obedience to God's call. Believe that nothing is impossible with God. In conclusion, the message is clear. God reminds us of the importance of one godly life. No matter how difficult it may be, no matter how difficult it may be to remain faithful, no matter how insignificant your life may sometimes seem, no life is small in God's sight. If God finds His own reflection in your life, He will use you to transform your community. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Hallelujah. Salamat po, Banal na Espiritu Santo, na ayaw nyo kaming maging maligamgam. Ayaw nyo kami na makontrol ng sanlibutan. Ayaw nyo kami na kami magkaroon ng strongholds of sin sa aming mga buhay. Kaya nga, sa oras na ito, dalangin namin, ituro po ninyo ang anumang mga kompromiso, mga kasalanan na pinahintulutan namin sa aming buhay. This morning, we will destroy any forms of sin in our lives. Pinipili namin ang mabuhay ng kalugod-lugod sa iyong harapan. Cleanse us right now. Cleanse us right now. Go ahead, ibulong mo sa Panginoon. Alisin po niyo ang sumpa ng kasalanan, ang kabigatan, ang takot, ang kalungkutan. We surrender everything to you right now. Salamat, Panginoon, pinutuin. I receive the grace. I receive the grace. I receive the miracle. Release it, O God. Bless my brother. Bless my sister. In the name of Jesus. Yes, Lord. I declare your blessing. I declare your healing. I declare your miracle. Receive your miracle. Receive your healing. Tanggapin mo ang kapuspusan ng Banal na Espiritu Santo. I declare fire, 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 fire. Hallelujah. Oh God. Ikaw na may alam. Matutulungan. Salamat sa iyo.
pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everybody will say, Amen.